I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein Crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Unang-una, nag-alala, natatakot. At the same time, syempre, kinakabahan. So, yun po, mix emo, alagang sobrang pag-aaral. So, okay naman, nung time na na-contact namin siya after 12 hours. So, kahit paano na relief po yung pag-aalala po namin. Syempre, sinasabi nila, minsan, okay lang kami dito, ganyan. Pero as a family, na mga nandito sa Pilipinas, syempre, di ba? Hindi naman sa medyo exaggerated tayo pero hindi mo maiiwasan. Thankful kasi sa gitna nung kaguluhan, is may mga ganitong serbisyong ginagawa yung government, di ba? At least natutulungan tayong yung mga Pilipino, mga OFW na talagang gusto na ring makauwi. Yan ang sagot sa grandstanding ni Robin Hood, no? Oo. Na kung ano sinasabi, no? Hindi po, mga kababayan, mga ka-BBM, handa po lagi ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno sa mangyayari, no? Diyan sa Iran-Israel conflict, no? As a matter of fact, inutos niya po sa lahat ng ahensya na may kinalaman sa mga overseas Filipinos na ito na ensure ang safe, timely, at orderly repatriation ng mga Pilipino from Iran and Israel. No? In fact, kahit may mga taga-Qatar, nasama rin. Kapag gusto nilang naisasama na rin po sila. Katulad nitong mga nakarang umuwi. Kasi may dumating na eh. May dumating na, batch no? na dumating. Batch na. And kung di ako nagkakamali, mahigit 200 po na Filipinos ang nagsabi na gusto na nilang bumalik sa Pilipinas. Take note, ito po ay voluntary. Ang voluntary. sinisigaw kasi ni Roque, sabi ni Roque, si Marcos ayaw magkaroon ng mandatory repatriation. Siguro, akala niya, pag nag-implement ng mandatory, masasama yung nasa ICC. Kasi sabi ni Robin, i-repatriate na yung nasa ICC. Harry Roque, ito po ay voluntary, hindi mandatory. Kasi ang gusto ni Harry Roque, kahit ayaw mo, iuwi ka ng Pilipinas. Napakabobo ni Harry Roque. Kidnapping! Maraming OFW, ayaw nilang umalis kasi alam nila safe sila. Kaya nga di ba? kasi kung isipin natin ito kasi mga kababayan natin hanggang sa ngayon mapait pa rin yung mga kinakain na ampalaya para kay Pangulong Bongbong Marcos. Isinisisi na naman sa kanya itong na hindi raw pagpapauwi ng ating mga kababayan. Ang hirap kasi sa mga to, banat sila ng banat. O ngayon nagbigay ng mensahe si PBBM, tahimik naman sila. Akala kasi nila, pinapabayaan ni PBBM yung mga kababayan natin doon sa ibang bansa, which is hindi naman totoo. Hindi. Kaya wag tayo magpaniwala sa fake news, di ba? Si PBBM, napaka-dynamic, napaka-proactive, laging handa yan, no?
Pansin nyo naman, for the past 3 years, laging handa kapag meron mga problema nangyayari tulad nito. No? Pero gusto ko lang sabihin kay Senator Robin Hood, no, hindi po pwedeng i-repatriate si Digong sa Pilipinas. Kasi po, hindi naman po siya under na sa jurisdiction ng Pilipinas. Wala pong magagawa ang Senado, kahit gusto man po ng Senado na pabalikin si Digong. Dahil wala na pong jurisdiction ng Pilipinas. Ang may jurisdiction na po kay Digong ay ang ICC. Kaya po nare-reject ang inyong resolution dahil yung mga ginagawa nyo ay totally nonsense. Isa pang mali kay sigit ko lang to kay Robin Padilla. Tama ba naman? Naka-break ang Senado, doon ka magpa-file ng resolution. Parang holiday yan sa classroom, parang kang estudyante, magpapasa ka ng project mo, holiday. Wala ba ka nagbubulong? Hindi nga BBM eh. Tapos na ang klase. Nagsasabi sa project. Ang problema rito kay Robin Padilla, nasobrahan sa pagiging panatik kay Duterte, hindi na nakakapag-isip ng tama. Bagay, kasalanan ninyo yan, binoto nyo yan. Tapos magre-refile pa raw. Oo. Ano ba, sana hindi na tumakbo talaga sa susunod dyan, kawawa talaga tayo dyan. Sayang talaga yung sahod, no? Kasi kung isipin ninyo, ang dami-daming mga nagagawa ni PBBM, lalong-lalo na dito sa pag-repatriate ng mga kababayan natin, pero hindi nila nakikita. Ano nakikita nila? Yung mga butas na kahit maliit, pinapalaki nila. Diba? Kasi wala silang iba to eh. Oo. Yung ginawa na to ni BBM sa mga kababayan natin, dapat ito ay pasalamatan na lamang nila kasi kahit paano, di ba? Tumutulong ang gobyerno natin kahit malayo-malayo tayo ron. Kahit napakagulo dun sa bansa ng Israel at Iran, may ginagawa pa rin ng ating gobyerno at hindi sila pinababayaan. Ano ba mga naghihintay na benepisyo sa mga babalik na overseas Filipinos? Pwede bang natin ipakita? Yan. Yeah? Yung mga OFWs na babalik, no, will be given immediate financial assistance of 150,000 pesos. Ay kaya gusto ni Robby pabalikin si Digong para makatanggap ng 150,000. Hindi. Sobrang yaman nun para magka-interest sa Free accommodation and transportation. Hindi ka nagigastos, di ba? May livelihood support and training vouchers para po sa reintegration and recovery. Lalo na kapag ayaw mo nang bumalik. Di ba? Reintegrate ka na sa Philippine society po. Ibig sabihin, for good ka na mag-stay sa Pilipinas. Kaya bibigyan ka ng iba't ibang assistance ng gobyerno. Care for injured OFW, definitely, no? Medical care, igagrant po yan ng ating gobyerno sa mga biktima po ng gera dyan sa Israel at Iran. Meron pala nasaktan na isang caregiver, no, sa Israel, no? At nasa ospital siya ng Israel, pero rest assured po na ang pamahalaan natin ay inaasikaso ang lahat ng pangangailangan nitong OFW caregiver na to. Ayan din, yung sinasabi mo kanina partner no, na injure, informed na po yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Tama. Na-informed na po yan. So, buti na lang mga ka-BBM nagkaroon ng ceasefire. Something to look forward, di ba? Nag-ceasefire na. Pero may may number of hours pa bago mag-take effect. May bilang pa sila na 12 hours, 24 hours. After 24 hours ata doon magkakaroon ng total and complete ceasefire. No? Kaya dapat talaga magkaroon ng ceasefire. Alam mo kung bakit? Marami napaektuhang bakasyonista dyan. Totoo yun. At yung i-deploy na OFW. Kaya ang nakikita kong mahirap kapag nagpatuloy yung gera na yan, ay kapag sinara ng Iran yung Hormuz Straits, no? Yung pinagdadaanan ng maraming barko na nagdadala ng goods, ng oil, no? Sa iba't bang parte ng mundo. So ito na naman, kapag nasara kasi yan, tataas ang cost natin. So ito na naman mga ka-BBM. Kaya nagtataas ang presyo. Anong masasabi nyo sa mga naratibo na naman ngayon ng mga dilis na kasalanan na naman ni PBBM nagtataasan ng langis? Katulad ng nakaraan, no? Nagtaasan ng langis dahil sa gera sa Russia and Ukraine, kasalanan ng BBM. Tumaas ang halaga ng abono, kasalanan. Dahil ang Ukraine kasi isa malaking producer ng abono, no? Kasalanan naman ni BBM yan. Diba? Lahat na lang kasalanan ni BBM. Pero nabigyan ng diskwento yung mga estudyante at saka yung mga senior citizen,
50% sa LRT, hindi kasalanan ni PBBM. Long overdue. Ayan lang yung sinasabi. Long overdue na yan. Bakit ngayon lang pinatupad? Tanungin niyo si Digong, 6 years siya dyan. Ba't di niya pinatupad yung 50%? Kaya hindi naisip ni Digong yan, no? At tagal na dyan sa gobyerno, hindi niya naisip magbigay ng 50% sa estudyante, pati sa mga senior citizen, no? Meron ba tayong may papakita na parang hotline sa mga overseas Filipinos? No? Sige, i-check natin. Kung wala man tayong makita, no, madali lang po naman hanapin ang Facebook account ng ating DFA, ng ating DMW, ng ating OWA. No? Lahat po yan pwede niyong tawagan para pwede kayong humingi ng assistance. No? At meron din pong on-site assistance na tinayo sa Israel po, no, para sa ating mga overseas Filipinos na based sa Israel, no. Ayan, partner. Yung mga OFW na nag-i-stay sa Migrant Workers Office ay binibigyan na rin ng pagkain, financial aid at additional lodging sa mga nangangailangan. Ito po yung hotline, no? DMW OWA 1348. Ayan, i-check nyo lang po kung may kababayan po tayo na dyan sa Israel or nasa Iran na nangangailangan po ng assistance, i-dial nyo lang po 1348. Yan po yung hotline, no, ng DMW. Kung ikaw ay nasa Israel o nasa Iran, dapat una mong alam yung contact number ng ahensya natin dyan, nung tawag dyan, embassy natin dyan, embahada natin dyan. Wag niyo pong kakalimutan niya dahil yan po ang talagang unang-unang tutulong sa inyo dyan. At wag po kayo mag-alala, hindi po tatanungin kung kayo ay red, blue, green. Yan. Dilis, sino po, basta bangus. Kahit sino po, basta Pilipino po kayo, tutulungan po kayo dyan. No? Ng ating magigiting na government employees na nasa OWA, DMW at DFA.